Maligayang pagdating sa isang constructivist classroom. Dito, ang pag-aaral ay isang aktibong paglalakbay kung saan ang bawat isa ay may mahalagang papel. Tignan natin kung paano ito gumagal. Ang guro sa isang constructivist classroom ay hindi lamang tagapagbigay ng impormasyon. Sila rin ay facilitator, gabay, at kasama sa pagtuklas ng mga kaalaman. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. At ngayon naman ay bago po tayo tumugo sa ating aralin. Tayo po muna ay tumayo at gayahin lamang po. Ako ay mayroon, lumipad sa langit, hindi ko na makita. Pumutok na ala, kaya ang pera ko, ang ililang ay tinalakay natin activity. At ngayon naman, sino naman ang nakaalala kung ano ang living things at kung ano ang living. Okay, Monica? Ang living things po, ito po yung mga bagay na nabubuhay, gumagalaw, pinakayanin po sila kumain, at sila po ay namamatay. Ang non-living things naman, ang non-living things po, ito yung mga bagay na hindi po gumagalaw, gawa po ng tao, at hindi po sila namamatay. Okay, moment na yung Monica. Pansinin po paano nagsisimula ang guro sa kung ano ang alam ng mga mag-aaral. Ito ay dahil ang constructivism ay naniniwala na ang bagong impormasyon ay nakatayo sa ibabaw ng dating impormasyon. May papasok din dito ang SCP Principle No. 3 o ang construction of knowledge, kung saan nagiging ang prior knowledge sa bagong information. Sa ating lesson objective sa ngayong araw na ito ay learners understand kung ano yung mga characteristics ng mga living things ng mga plants, animals, and kung ano yung naging interaction nito sa environment. Ang next naman po is ina-classify dito kung anong part or kung anong function at saka kung ano yung naging habitat nito. At lastly naman is learners can observe at ini-explain nila kung paano ito gumagalaw at kung paano ito nag-i-interact sa surroundings ng kanilang environment. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa plants and animals. So ngayon naman ay tatalakayin natin yung mga animals. So kung nalito is yung nervous system. Ano nga kung ulit ang nervous system? Kapag sinabi ko natin nervous system, at ito yung nagsiset na nervous system ng language to other body para sa tuloy ng pagkakala sa kanyang environment. Ito, nakakapagod tayo mga tayo mga tatawag mga kapatid. At ngayon naman po ay skeletal system. Ano nga po ba ang skeletal system? Okay, ready? Yung skeletal system po, dito po pinatawag yung mga buto po ng atin. Okay, mga usay. At ngayon naman po ay ating buuin ang jumper board. Pumili lamang po ng isa. Any student po. Okay, sumabat. Sa digestive system po namin, ito pinaprocess po yung foods na isang tao or ng animals. Okay, very good. Ngayon naman po is sumunod po tayo sa part ng plants. May nakakaya po ba kung anong part ito ng plants? Okay? Okay, very good. At yun naman po sa ating last activity, bumulong lamang po kayo dito at kasabukan
Ano nga